Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba kung halimbawa may duda ka sa resulta ng eleksyon? Sapat na bang sumama ka sa libu-libong nagsasabing bilangin ulit yan? Gaano nga ba kalayo, ang mararating ng karapatan mong malaman kung tama ba talaga yung bilang? Eto, may isang kaso tayong susuriin, bagong-bago lang, na tumalakay mismo dito. Tama ka dyan. Ito yung petisyon ng ilang botante galing Pangasinan. Ang hiling nila, mano-manong bilangan ulit. Para sa buong probinsya yon pagkatapos nung May 9, 2022 elections. Kasi nga, may mga agam-agam daw sila. So titingnan natin ngayon yung naging hatol ng Korte Suprema base mismo sa dokumento ng kaso. Sige, sige. Himayin natin to. So, sina Clarilyn Legaspi at mga kasama niya, naghain sila ng apela sa COMELEC. Ang sabi nila, kinakatawan daw nila yung mahigit 71,000 na botante. Ang gusto nila, manual recount. Lahat ng posisyon sa Pangasinan. Sabi pa nila, sagot nila yung gastos kasi daw may malawakang dayaan. At yung mga duda nila, base daw sa bilis ng resulta tsaka mga nabagasa nila online. Okay. Pero ang naging tugon ng COMELEC Law Department, hindi ito tinuring na parang formal na request for recount. Alam mo yon, yung sakop talaga ng rules nila. Kasi yung election protest, para lang sa kandidato yon, di ba? At hindi rin naman daw ito people's initiative sa tamang definition. Okay. So anong ginawa nila? Dahil doon, dumiretso na sila sa Korte Suprema. Ang ginamit nila, certiorari at mandamos. Yung certiorari para ipareview yung decision ng COMELEC kasi baka daw may grave abuse of discretion. Tapos yung mandamos para pilitin yung COMELEC na gawin yung recount. Ang kaso mismo, Legaspi et al. Versus Commission on Elections, GR number 26461. Dinidecide ng to noong July 30, 2024. So ang tanong talaga sa korte, nagmalabis ba ang COMELEC nung parang binaliwala nila yung healing at nalabag ba yung mga karapatan ng mga petitioners, yung pagboto, pagpetisyon, tsaka yung sa informasyon? Yun nga, ang giting ng petitioners, hindi daw ito election protest. Ang claim nila, ginagamit lang nila yung karapatan nila bilang mamamayan, karapatan na malaman kung totoo ba, kung tama ba yung bilang. Nakonektado daw, sabi nila, sa karapatan nilang bumoto at sa Freedom of Information o FOI. Tapos binangkit pa nila yung mga sinasabi daw ng mga eksperto sa social media, pati yung bilis ng resulta, may statistical improbability daw. Mukhang mabigat yung arguments nila based sa mga karapatan, ano? Pero anong sabi ng Korte Suprema? Well, sa huli, ibinasura ng Korte Suprema yung petisyon. Maraming dahilan. Una, yung mga tinatawag na procedural defects. Yung verification daw ng petisyon kulang sa personal knowledge. Kasi nga, base lang sa mga nababasa online, mga haka-haka. Hindi yung sila mismo ang na-experience. Okay. Hindi pwedeng sabi nila lang. Parang ganon. Tapos, kulang din daw sa locus standi. Ito yung legal na karapatan para magsampa ng kaso. Sabi ng korte, wala silang naipakitang tiyak na pinsala o injury na sila mismo ang nagdusa. Pati yung pagiging class suit? Oo, hindi rin daw proper class suit kasi hindi naman daw napatunayan na sila talaga yung kumakatawan sa interest nung buong 71,000 na sinasabi nila. Alam mo yun, kailangan may commonality of interest na proven. Okay. Gets ko yung procedural. Pero balik tayo dun sa mga karapatan. Yung right to suffrage, yung karapatan ng bumoto, at yung right to information. Paano yun sinagot ng korte? Hindi ba yun sapat na basehan? Ito na yung pinaka-interesante, ano? Sa right of suffrage, sabi ng korte, nakaboto naman sila, so hindi raw nalabag yung karapatan nilang bumoto. Yung paghingi ng recount dahil lang may duda ka, hindi raw yan automatic na kasama sa karapatan mong bumoto sa ilalim ng batas natin ngayon. Okay. Hindi extension ng pagboto yung pagpaparecount based lang sa duda. Tama. Ngayon, dun sa right to information o FOI, dito talaga sila nag-fail ayon sa korte. Bakit? Hindi sila sumunod sa tamang proseso. Merong FOI manual ang COMELEC, yung resolution number 10685. Nakalagay doon kung paano humingi ng impormasyon.
Ang kailangan daw, mag-file muna ng formal at specific na FOI request sa COMELEC. Bago pumunta sa korte. Oo, bago dumulog sa korte. Ang tawag dyan sa legal term, failure to exhaust administrative remedies. Ibig sabihin, hindi muna ginamit lahat ng paraan sa loob ng ahensya, sa COMELEC mismo. Kaya pala. So parang sinasabi, oo, may karapatan kang malaman, pero sundin mo muna yung rules namin kung paano humingi. Ganun Tama. ba? Hindi pwedeng shortcut. Eksakto. Yun nga. At kinilala naman ng korte na importante ang FOI, pero may mga mekanismo talagang dapat sundin. Dahil hindi nga sila dumaan sa tamang FOI process at dahil wala ring clear legal basis para sa hinihingi nilang malawakang recount na butante lang ang nag-request kasi nga iba yun sa election protest ng kandidato. Ang konklusyon, walang grave abuse of discretion ang COMELEC. Hindi sila nagmalabi sa kapangyarihan. At yung mandamos, yung pilitin ng COMELEC. Hindi rin daw pwede kasi walang malinaw na legal na tungkulin ng COMELEC na mag-manual recount under those circumstances. At isa pa, yung pag-action sa FOI requests, kung naihayin man ng tama, hindi na siya purely ministerial o automatic. Itinuturing na siyang discretionary. May pagpapasya pa rin ng ahensya. Malinaw na ngayon. So, ano yung takeaway natin dito para sa iyo na nakikinig? Ito parang mahalagang paalala, no? Yung karapatan mong magtanong, yung karapatan mong malaman gamit ang FOI, napaka-importante niyan. Pero, kasama nun yung responsibilidad na alamin at sundin yung tamang legal na proseso. Hindi sapat yung duda lang o yung ingay sa social media. Kailangan dumaan sa tamang pinto. Ika nga. Tama. At iiwan namin sa iyo itong tanong para pag-isipan mo. Kung meron nga mga proseso tulad ng FOI manual para sa transparency, paano ba natin masisiguro na itong mga prosesong ito ay talagang madali, accessible at epektibo para sa ordinaryong Pilipino? Para makahingi sila ng impormasyon sa gobyerno na hindi sila parang nalulunod o sumusuko agad dahil sa mga legal na teknikalidad. Magandang tanong yan. Ano sa tingin mo, mahalaga ang iyong pananaw dito? Mag-iwan ka lang ng komento sa baba at i-favorite mo na rin itong ating paghimay ngayon at syempre para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagsusuri sa mga mahalagang kaso at issue, huwag na huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa muli!